Good morning po. At good morning din po sa ating mga kapatid na nakasubaybay online. Tayo po ay dadako sa ating Bible reading, pagbabasa ng banal na salita. Bako po tayo sa may Psalms 133 o awit 133. Sabay-sabay po nating basahin, maiksi lamang po ito, hanggang verse 3 lamang po, kaya sabay-sabay na lang po natin basahin. Handa po ba kayo? Amen. Okay. Papuri sa mapayapang pagkakaisa, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa naming sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad ay nakakapawangis. Sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na duminig sa dahon maburuan na bundok ng Zion. Sa lugar na ito ay Ako si Yahweh, ang pangako buhay na mananatili. Purihin ang dakilang salita ng ating Panginoon. Mapapasa pag tayo mag-boy at ako na sa ating congregational songs. Bago po yan, nais ko po siya share itong Bible verse na makikita sa Book of Psalms chapter 145 verse 2. Sabi mo doon ay aking tubulihin pasasalamatan siya araw-araw. Di ang titigil pasasalamat ng kanyang Diyos. Tunay na tayong mga kapatid na nagpupuri at dapat natin pasalamatan ng Panginoong Diyos araw-araw. At hindi tayo titigil na magpasalamat sa kanyang pakialaman. Kaya tayo mga kapatid, nais ko sana na tayo ay huwag tayong tumigil pasalamat sa Panginoon. Kaya never cease praise. The groom to come, we will learn to
each other on. May our hearts be so consumed by you that we never cease to praise. That's what the day, when the day arrives and the race is won, when our lives give way to deliverance, we will fully know, as we're fully know, all our goals will end as new songs begin, and a multitude from every tribe and tongue, wearing robes of white, will stand before your throne, and our hearts will be so consumed by you that we never cease to praise. May our hearts be so consumed by you that we never cease to praise. Ngayon naman mga kapatid, tayo sa sana share ko. May kita sa Book of Ephesians, chapter 2, verse 4 to 5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos, napakadakila ng pag-ibig sa atin. Tayo binuhay ng kasama ni Kristo noong tayo mga patay para dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanya, dalang Lord. Let's sing mga kapatid. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What a love to remember no wrongs we have done. On mission, on knowing He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What patience will wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. We welcome the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord.
His blood was the payment, His life was the cost. We stood in a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Let's sing, praise the Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy praise the Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Again, mga kapatid, we should not never cease to praise Jesus Christ, mga kapatid. So that's why, mga kapatid, we should come and behold His wondrous mystery.
foretaste. What a foretaste of deliverance. How unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when He comes. So, manatilig po tayong nakatayo. Morning po sa bawat isa. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord. We praise you. Salamat po indeed sa umagang ito. Salamat po sa iyong pong banal na salita na aming pong pagsasaluhan. As we feast and sit at your feet, O Father, kahabagan mo po ang bawat isa. Linisin mo po ang aming pong puso't isipan. May nakikita ka pong karumihan, Panginoon. Dalisahin mo po ang aming puso't, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na nagsabi kung kami po'y lalapit sa iyo at hihingi ng tawad. Ikaw po ay mahabagin. Tatawarin mo po kami at lilinisin sa aming mga kalikuan. At bigyan mo po kami ng attentive na pagdinig, Panginoon Lord. Maunawaan namin din po, Panginoon, ang iyong pong banal na salita ng may kasimplihan. Sa tulong at gabay at trabaho ng Santong Espiritu na aming dakilang mga ngaral, magliwanag ang iyong pong banal na salita sa aming pong puso't isipan, Panginoon. Maunawaan po namin ito ng may kaliwanagan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong grasya, sa iyong habag, sa iyong katapatan, sa iyong banal na salita. Kahabagan po rin po ang iyong pong tagapagsalita. Ikaw po ang siyang patuloy na maitaas, siya po ay patuloy na maibaba. Maraming salamat po, Panginoon. Po ang aming dalangin, nagkakaisang tinig sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos, sariling tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tayo po yung makakaupo na. Welcome kay David Cale at kay sa inyong classmate. Ano pangalan ni ate? Classmate po kayo? Okay. Welcome, Andrea. Bless God sa buhay mo. At kay Teacher Mia na narito ang inyong teacher. Si David, naging estudyante ka rin ba ng Teacher Mia? So, praise God. Good morning din sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nasa online. Uy, hindi na bukas yung aking laptop. Dali lang po Grace and peace po sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating series sa New Testament sa isa sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Pilimon. Pilimon. So isang chapter lang po yung Pilimon, isa sa pinakamaiksing sulat ni Apostol Pablo na makikita sa New Testament. Okay, 25 verses lang po ito. At ito po yung series na ating tinatahak ngayon dito. New series sa ating pong bahay panambaan na pinag-aaralan po na pinagsasaluhan. Pinag-aaralan at pinagsasaluhan. At doon sa mga ngayon lang po naka-attend, nanyayahan po namin kayo, balikan niyo po yung mga nakaraang message. O kakaumpisa pa lang namin last week na discuss po namin yung verses 1 hanggang 3. Ngayon po, 4 hanggang 7. Hinihimay po natin yung bawat salita ng Diyos dito po. Okay? Umpisa na po tayo. Kung ilalarawan po tayo ng ating pastor o ng ating mga kaibigan o mga kapatid sa pananampalataya o ng ating sariling pamilya, naisip niyo na po ba ano kaya ang masasabi or magiging description nila sa atin? Marami sa atin nagsasabing tayo ay Kristiyano na, ngunit ang tanong, saan banda? Sabi nga, saan banda? Nararamdaman ba ito ng mga nakapaligid sa atin? Nagdudulot ba ng comfort sa iba ang ating pananampalataya? O ito lamang ay panloob? Sinasarili natin, panloob na paniniwala,
at walang nakikitang bunga sa panlabas. Ang aklat ng Pilimon ay isang personal na liham na isinulat ni Apostle Paul mula nung siya po ay nasa bilangguan. Unang pagkakakulong niya po, ito po ay sulat niya personal kay Pilimon. At ito po ay binasa sa nung panahon na yan sa house church po. Netong si Pilimon, isang mayaman na mananampalataya. Okay? Isang mayaman na mananampalataya. Parang si Kuya Alan to. Okay? Arman pala. Arman pala, sorry. Isang mayamang mananampalataya sa langit, sa langit. Okay? At leader po siya sa church. You never know kung pastor siya or church leader, elder. Wala pong nabanggit. At taga-Colosas po siya, yung katatapos lang natin na series. Taga-Colosas siya. Native siya doon. At nakilala siya ni Paul nung yung siya nag-mission nung pumunta siya sa Efeso. Yung mga lugar po na yan, sa Europe po natin yan makikita ngayon sa Turkey. Sa modern day ngayon. Colosas, Ephesians. Layunin po ng sulat ni Paul dito na mamagitan po siya between Pilimon at kay Onesimus, yung kanya pong alipin, runaway slave, tumakas na alipin na tinagurian itong si Onesimus. Okay? At ngayon po, ito pong si Onesimus ay naging Kristiyano na at naging alagad na rin siya ni Paul. Bumisita siya kay Paul nandun habang siya nasa kulungan at ito nga mamamagitan si Paul between kay Pilimon at sa kanyang dating alipin. At ngayon nga ay Kristiyano na ito. Dati hindi pa Kristiyano si Onesimus. So, naging Kristiyano siya sa ilalim ng pangangaral din ni Paul itong si Pilimon. Bago pa man gawin ni Paul ang kanyang mahirap na pakiusap kay Pilimon, natanggapin niya muli si Onesimo bilang hindi lang basta alipin na. Okay, hindi na bilang dating alipin kundi kapatid na sa pananampalataya. But bago niya po yan simulang sabihin, gumugol po muna siya dito ng 4 verses na ating pagsasaluhan ngayon upang purihin, i-celebrate yung pagkatao ni Pilimon. Isang katangiang nagbubunga or nagbunga ng tunay na pananampalataya at pag-ibig. Basamahan niyo po akong basahin yung talata. Nandiyan po sa screen. Sundan niyo na lang po ako. Buksan niyo rin po yung mga Bible kung may dala ninyo ang inyong Bible. At doon sa mga walang Bible at may cellphone, ibenta ang cellphone, bumili ng Bible. Biro lang. Bibigyan po namin kayo kung gusto po ninyo mamaya. Bibigyan po namin kayo. So, sabi po dyan, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing binabanggit kita sa aking mga panalangin. Sapagkat nababalitaan ko ang iyong pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Yesus. At sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, idinadalangin ko na sana'y lumago pa ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga kapatid. At sa gayoy lalo mo pang makikilala ang lahat ng mabuting bagay na ating tinatamasa dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Labis ang aking kagalakan at kaaliwan dahil sa iyong pag-ibig, kapatid, sapagkat sa tulong mo'y napanariwa ang mga puso ng mga hinirang ng Diyos. Okay, yan po yung Pilimon chapter 1, o isang chapter lang naman to, verses 4 hanggang 7. Ang sermon idea po natin pagsasaluhan ngayon ay tungkol sa pananampalatayang totoo, tunay, genuine. Okay? At kung yan ay tunay, ang pananampalataya, yan ay may ebidensya. Yan ay kumikilos. Okay? Productive, active. Isang pananampalatayang nagdudulot ng comfort, kaginawahan sa buhay ng iba. At pinamagatan ko nga yan ng
tanong na pamagat, paano isa pamuhay ang pananampalataya kay Jesus? Paano isa pamuhay ang pananampalataya kay Jesus? Meron po akong inihandang 4 na applicational tone na sermon point. Una, sa verse 4, manalangin ng palagian para sa iba. Manalangin ng palagian sa iba. Pangalawa, sa verse 5, hayaang umapaw ang pananampalataya patungo sa pag-ibig. Hayaang umapaw ang pananampalataya patungo sa pag-ibig sa verse 5. Pang-anim, ipakita ang aktibong pananampalataya. Verse 6. Okay, verse 6. Then pang-apat, sa verse 7 makikita, magdulot ng kaginhawaan sa iba. Magdulot ng kaginhawaan sa iba. Maraming yung iba sa inyo ay kinakabahan na. Pastor, may event po tayo mamaya after nito. 4 points po yan. Okay. Maiksi lang po ito. Okay, kay Ate Andrea at kay Ate Kuya. Maiksi lang po ang preaching dito. 30 minutes lang po. And 1 hour. So, biro lang. Okay, maximum po 1 hour. So, dito po kasi ang pag-aaral na ginagawa, which is, ganun po ang dapat na pag-aaral na ginagawa. Hinihimay, parang kumakain na tayo, hinihimay natin. At ninanak namin. Kaya, kada word, kada letra, pinag-aaralan natin. Nabasa natin. Hindi po kayo makakarinig dito ng preaching na tungkol sa pera or pagpapayaman. Okay? Pag nakapasok po kayo ng church, ano lang po ito ha? Paalala, kung napasok kayo ng church na puro ganun ang sinasabi or material blessing, yayaman ka, nako, mag-isip na po kayo. Hindi po Bible tinuturo nun. Okay? Paalala ko lang po, kasi gusto ko po yan pag naka-live, para nare-review po yung mga prosperity gospel claiming Christian. Ang pinagtuturo po ay laging kinakalakal yung salita ng Diyos. So warning po yan. And by the way, salamat sa Panginoon at narito nga kayo sa mga ngayon lang natin para sama-sama po tayo pagpalain ng salita ng Diyos. Tignan natin yung unang katangian ng aktibong pananampalataya sa buhay ni Pilimon. Po ay nagsisimula, sabi dito sa verse 4 sa panalangin. Ang sabi po, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing binabanggit kita sa aking mga panalangin. Sabi po ni Apostle Paul. So, tandaan po natin mga kapatid, ang taong may tunay na pananampalataya ay palaging nananalangin, hindi lang po para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa. At ang panalangin po, according sa divine principle na itinuro ng Panginoong Yesus sa makikita sa Mateo chapter 6, ay nakatuon po sa Diyos higit sa lahat, and then sa iyong kapwa. Particularly sa iyong kapwa mananampalataya. Okay? At kaligtasan naman ang kaluluwa ng mga hindi pa mananampalataya. Ngayon, yung panalangin na sinasabi dito ni Paul is yung ebidensya ng pananampalataya, pagmamahal mo sa Diyos. Kung totoo yan, lalabas din yan sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, kaya ipinapadalangin mo siya. Amen po? Kaya po sabi po ni Paul dito, lagi. Yung salita pong lagi, hindi po tumutukoy yan, obviously, sa paminsan-minsang pagdarasal lamang. Okay? Kundi isang palagian at patuloy na gawain. Tulad po dito sa church na ginagawa po natin, paulit-ulit, pinag-pray natin yung ating gobyerno, yung ating mga kapatid na mga misyonaryo, mga Bible teacher, mga pastor, yung mga kapatid na lagi natin kasama at yung mga hindi na natin nakakasama, yung minsan na nakatikim ng pagpapala ng Diyos umaten dito, nahayuan natin, lahat po yan na ipapanalangin natin. And take note, lagi. Lagi. At yan po, actually, ay biyaya at kalooban ng Diyos na dapat po natin sundin. Utos niya po yan. Yung pananalangin. Kaya, kung nakapunta kayo ng isang church na wala silang prayer, hindi sila prayerful, may problema po ang ganung church. Hindi po healthy ang isang church na hindi babad sa panalangin.
at sa salita ng Diyos higit sa lahat. Okay? So, bagaman malapit na kaibigan ni Philemon si Paul, hindi ito naging dahilan upang tumigil siya sa panalangin para sa kanya. Minsan po may mga kaibigan tayo na close friend ko na naman yan, alam ko na ang karakas niyan. Alam ko na likaw ng bitukan yan. Ba't ko pa yan pag-pray? Mas lalo natin pag-pray. Tama? Ganito po yan si Paul. Pinapakita niya yung kanyang endearment, yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi ito kahit matalik sila magkaibigan, hindi siya tumigil sa pananalangin. At nagpalalim, ito pa yung lalong magpapalalim sa kanyang panalangin. The more mong nakikilala ang tao, the more mo siya dapat laging pinapanalangin. Tama? Alam mo yung weakness niya. Alam mo yung weakness niya. Lagi mo siyang laging dapat ipanalangin. Kaya ganyan po yung puso ni Apostle Paul. At ganito rin po, basically, ang pinapakita niya, hindi lang kay Philemon, sa lahat ng mga kapwa mananampalataya, church leader man or members ng church. Sa Ephesians, sample, marami pa po, 2 Thessalonians, 13 po yung sulat ni Paul sa New Testament. Almost kalahati ng New Testament. Si Apostle Paul po ang ginamit ng Diyos na manunulat. Sample na lang po, isa lang bibigay ko na isang sample ngayon. Pero lahat po yun, merong acknowledgement si Paul na inaalala niya yung kanyang mga kaibigan, kapwa mananampalataya sa panalangin. Sa Ephesians 1:16, ang sabi niya doon, hindi ako huminto sa pagpapasalamat sa Diyos para sa iyo. I never cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Now, sadly, sa mga Kristiyano po, kadalasan po, ito po yung problema. Ang ating buhay panalangin ay umiikot lamang sa sarili nating pangangailangan. Tama po or tama? Nakapokus tayo sa ating sarili. Hindi natin alam yung sikreto ng panalangin. Kung paano yung tamang panalangin. Madalas yung panalangin natin self-centered. Dito po tinuturuan tayo kung paano manalangin. Hindi umiikot lamang sa sarili nating pangangailangan. Bihira natin gawing disiplina ito, ang taimtim na panalangin para sa iba. Lalo na ang pananalangin may kasamang pasasalamat. At hindi lamang puro kahilingan. Wala pong masama. Hindi po against pastor, lalo na ang Panginoong Yesus sa ating mga personal na pangangailangan. Alam niya yan eh. In fact, bago pa natin sabihin, alam niya na eh. Okay? At bakit tayo tumatawag sa Panginoon? Pastor, kung alam niya na pala, bago pa natin sabihin, alam natin pangangailangan. Because that means may relasyon ka sa Kanya. Tatay mo siya, ama mo siya na nasa langit. Na great provider. Na-acknowledge mo yung pangangailangan. Sinasabi mo yung pangangailangan mo at acknowledge siya ng Panginoon. Okay, na-exercise natin yung pananampalataya. Affirmation na ng pananampalataya mo at relasyon mo sa Ama mo, Ama natin na nasa langit. Kaya nga yung turo ni Jesus Christ sa Mateo 6 sa panalangin, anong umpisa? Ama namin. Our Father. Okay? So, sana po, mula ngayon, matuto po tayo. No? Na hindi lang po umiikot lang sa sarili natin pangangailangan yung ating panalangin. And by the way, kapag humihiling po tayo ng mga pangangailangan sa Panginoon, gusto rin po ng Panginoon yun kasi may enjoy po natin yung prayer life natin. At gusto ng Panginoon yun kasi may express niya yung pag-ibig niya sa iyo. Makikita mo na nagpo-provide talaga siya. Na siya talaga ang Diyos na sumasagot panalangin. Na buhay siya. At nangako siya na hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya papabayaan. Okay?
Illustration po, isipin yung isang ilaw na patuloy na nagniningas sa likod ng bahay. Lalagyan natin yung ilaw sa likod ng bahay. Pag doon po natin nilagay, ano po mangyayari? Hindi productive. Right? Hindi ito na tamang lugar eh. Tama? Hindi ito nakikita ng nakararami. Ngunit, ito ay nagbibigay liwanag sa loob ng tahanan kung nilagay mo sa tamang lagayan. Gayon din naman ang taimtim na panalangin para sa iba. Kadalasan ay hindi ito nakikita ng tao. Okay? Ngunit ito ang nagbibigay lakas sa buhay ng ating mga minamahal sa pananampalataya. Nilagay mo dyan, hindi mo nakikita, ba? Nilagay mo sa taas ng aparador. Hindi mo nakikita yung ilaw exactly, pero nagpo-produce siya. Tama? Ganun din po ang panalangin. Kaya nga may mystery nga yung prayer eh. Ang sarap i-enjoy mo. Pinagpipray mo. Diba, Kuya David, halimbawa ikaw, pinagpray ka niya ni Ate Kay. Tulad ni Sis Maricel, pinagpray ako ng Sis. May nga. Tall, dark, and never mind. Binigyan siya. We can pray to God ng detalyado. Okay? Gusto natin yan. Gusto rin na ng Diyos. Pero again, the point here, huwag tayo maging self-centered. Tinawag tayo para maging pagpapala sa iba. Okay? Gawin natin bilang application, gawin natin ito. Hindi lang paminsan-minsan pag may time. Okay? Ang pagpapasalamat sa Diyos para sa mga taong nakapaligid sa atin, ginagamit ng Diyos, at nananalangin din para sa atin. Kaya, ang panalangin, biyaya sa atin ng Diyos, pribilehiyo na maipanalangin din sila ay isang napakahalagang gawain ng isang Kristiyano. Amen po? Ang pag-ibig sa mga kapatid ay lumalago ng higit sa loob ng silid panalanginan. Hindi ka lang dito sa church, hindi lang sa loob ng kwarto mo sa bawat sandali. Pag naalala mo, pumasok sa isip mo, kahit nagtatrabaho ka, kahit nag-aaral ka, may pumasok sa isip mo, ay, kumusta na kaya si Kay? Pagpipray ko siya. Pause for a prayer, ganun. Pray mo siya, Lord, kahit mo po siya. Ganun. Pagpipray natin agad. So, unlimited place. Dahil ang Diyos din nasa lahat ng dako. Okay, hindi lang siya nandito nakakulong lang siya dito sa church. No. Nasa loob siya, nasa lahat siya. Minsan niya, kahit nasa CR ako, nagpipray ako eh. Oo. Tandaan natin yan mga kapatid. Gamitin natin ang tama yung pribileyo na bibigay sa ating Panginoon. Panalangin ay hindi optional. Hindi optional. At kahit yung mga kaaway natin, ipinapanalangin natin. Okay? We have experience, hindi na katulad ng dati. Siyempre, kaaway mo yun. Pag-pray mo, sana kumin ka na ni Lord. Hindi ganun na. Pag Kristiyano ka, hindi ganun. Pag-pray mo yung kaligtasan niya. Okay? At ang utos sa atin, manalangin kayo ng walang patid. Pray without ceasing. Kasi yung prayer, parang oxygen yan. Isipin yung walang oxygen. May mabubuhay pa sa atin. Patay tayong lahat. Ganon din yung Christian life natin. Hindi mo mai-enjoy yung Christian life kung hindi ka laging tumatawag sa Panginoon. Sa Kanya, dependent ka sa Espiritu ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Unang Thessalonians chapter 5 verse 17. Yun nga, manalangin kayong walang patid. Ngunit ang panalangin, tandaan natin mga kapatid, ay hindi lamang nagpapakita ng pagmamalasakit sa iba. Sarap, di ba, pag pinagpipray ka? Yun nga yung approach din natin minsan sa evangelism eh. Pwede natin sabihin, how can I pray for you? Pwede ba kita ipag-pray? Nakakadurog ng puso yun eh. Hindi mo alam, di ba, minsan yung nakasalamuha mo eh, bat-bat ng problema. Tapos nilapitan mo, pwede pa kitang ipag-pray. Diba? Ano yan? Parang matutunaw nun eh. Kaya, napakasarap niyan. Okay?
Tandaan natin, ito ay bunga ng ating relasyon kay Kristo, kaya natin ito ginagawa. At ito yung ikalawang katangiang makikita natin kay Pilemon na sinasabi ni Timoteo dito. Nalaman ng talata na to sa verse 5. Tignan nyo, pagkasabi, hayaang umapaw ang pananampalataya patungo saan? Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay laging overflowing. Okay? Gumapaw yan. Hindi mo yan makukontain. Hindi mo yan mapipigilan kung totoo yan. Okay? Hindi ito, by the way, hindi ito yung pag-ibig na naramdaman ni Kuya Jimuel na birthday boy ngayon, ha? Sa, halimbawa, kung meron siyang babaeng pinag-pray. Okay? O sino pa yung mga binata dito? Hindi po ito yung pag-ibig na sinasabi ninyo, ha? Okay? O yung naramdaman ni Sister Maricel sa akin, nung pinag-pray niya ako. Okay? Hindi Ate Angie kay Kuya Arman. Ay, si Kuya Arman pala nag-pray. Baliktad. Okay. Ito po yung pag-ibig. Ano po yung tinutukoy ng pag-ibig dito? Ito po yung highest kind of love. Agape. Okay? Agape. At kapag hindi pa po tayo Kristiyano, wala po tayong ganitong pag-ibig. Kaya nga galit tayo sa kaaway natin eh. Diba? Pag binigyan ka ng kaliwa, ano bibigay mo doon? Diba? Basic yan. Kanan yan. Diba? Pag ganito ka ng tinapay, papatuloy ko rin, pastor. Tinapay din naman. Pero nasa karapon. Di pwede yan. Pero pag may pag-ibig ka na ni Kristo, ibang klase. Ipanalangin mo ang iyong kaaway. Diba? Ipanalangin mo yung mga umuusig sa iyo. Mahalin mo sila. Grabe. Kaya mo yun, Ate Andrea? Kung may Kristo ka sa puso, magagawa mo yan. Bakit? Walang imposible sa Diyos. At kung siya'y nananahan na sa puso mo, mag-uumapaw siya sa iyo. Mamanifest yung pag-ibig niya na naranasan mo at ibabahagi mo rin sa iba. Kaya napansin niyo po, pag kayo'y mananampalataya na, para ka ng malaya. Malaya ka na talaga, hindi parang. Kung dati kang palaaway, di ba, sumisikip yung mundo mo? Pero galit kasi yung nag-uumapaw sa puso mo eh. Pero dito, ang sabi, Kristiyano na yung simulatan ni Paul eh. Si Pilemon. Ang nag-uumapaw sa puso niya, ano daw? Pananampalataya patungo sa pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo yan. So, sabi dyan, verse 5, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Pansinin niyo po yung word. Ano po yung nabalitaan ni Paul? Pag-ibig at pananampalataya niya. Kanino po? Sa Panginoong Hesus. Kaya pag mahal mo talaga ang Diyos, asan ang ebidensya? Itong kapwa mo, na kahit hindi ka ibig-ibig, kahit kaaway mo nga, kaya mo bang ibigin? Yun po yung hamon sa ating mga Kristiyano. Napakahirap nun. Mahirap po yun. Okay? Pero dyan po tayo tinawag. Dahil po iniibig natin ng Diyos, kaya nga yun yung greatest commandment niya eh. Una mong mahalin ang Panginoon. Love your God with all of your heart, mind, soul, and strength. That's the first and greatest commandment. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung i-apply po natin yan, magiging kamukha po natin si Kristo, si Pilemon, si Pablo, at iba pang mga Bible character. Sa original word po na ginamit dito sa Greek, yung pananampalataya po na nakadirekta patungo kay Kristo, samantala ang pag-ibig ay nakadirekta patungo sa lahat ng mga banal. So dito po ay pinapakita na yung daloy niya pa, yung daloy ng biyaya na nag-uumapaw sa iyo,
dahil kay Kristo, ang taimtim na pananampalataya mo kay Jesus ay hindi maaaring manatiling nakakulong sa puso. Okay? Ito ay hindi na kailangang dumaloy. Hindi mo mai-enjoy yung Christian life mo kung hindi mo i-share yung pag-ibig ng Diyos. Pansinin pa ang pagkakasabi dito, lahat ng mga hinirang, sabi ko. Kung po yung pag sinabing hinirang, yun po yung mga pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, chosen, elect. Okay? Sa English. So, hindi ito, by the way, hindi ito piniling pag-ibig lamang para sa mga kaibigan o pamilya, kundi malawak na walang hanggang pagtatangi. Ito po ang parehong katotohanan sinasabi din po ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 6. Wala siyang tinatangi. Though binanggit niya po lahat ng mga hinirang, ang tanong, kilala po ba natin lahat ng mga hinirang ng Panginoon? Yes, pag members ka ng church, nag-confess ka na that Jesus is your Lord and your Savior, member ka ng isang church, kilala ka na namin, Kristiyano ka. Pero yung sinasabing lahat ng mga hinirang, hindi po natin talaga kilala kung sino. Kahit na matagal ka na dito sa church eh. Time will come, hindi mo alam ang mangyayari. Baka lalabas ka rin dito at babalik ka rin sa dati mong buhay. Hindi natin alam. Pero ganun pa man, generally speaking, ang sinasabi dito, yung mga itinakdangan ng Panginoon. And particularly sa text na ito, yung sinasabi po ni Paul ay yung mga Kristiyano na po. Yung mga genuine, okay, na members dun sa church dito sa Colosas, sa house church ni Philemon, yung po yung ina-acknowledge ni Paul. Ito po yung sinabi niya sa Galatians 5:6 at sabi na wala siyang tinatangi. Hudyo man or hindi Hudyo. Yung tuli or di tuli na sinasabi dyan. Kaya sa mga nakipagkaisa na kay Kristo, ibig sabihin mga Kristiyano na, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan po. Kasi yung mga Hudyo po, di ba, sa kanila po galing yan yung pagpapatuloy. O, yung mga hindi patuloy dyan, magpatuloy pa rin kayo, ha? Kasi malinis yun pagka ganun. Ito, symbolic ito. Okay? Do literal na talagang may mga taong tuli, may mga taong hindi tuli. Karamihan sa mga Gentile po na mga hindi Hudyo during early centuries, simula na itong first century, pababa pa, marami talagang hindi nagpapatuloy. Yung mga pagpapatuloy po, uniqueness po yun ng mga Hudyo. Okay? So sila yung maging separation ng Israel sa mundo ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila sumasamba sila sa tunay at buhay na Diyos. Nagbigay ang Diyos ng panuntunan sa kanila na or batas na kailangan nilang gawin para ma-separate sila. Okay? Kahit hindi nga lang yan doon tungkol dyan, meron din sa mga pagkain, may mga tinuro din ng Panginoon. But anyway, that's another topic. So, binigyan ko lang ng konting insight para doon sa mga, ano ibig sabihin nun, tuli at di tuli. Baka may mga bata kasi dito, mga, na baka malito sila dyan. Now, but the point of that is, wala pong tinatangi ang Diyos. Okay? Walang tinatangi. I-spread ninyo yung pag-ibig, i-spread ninyo yung magandang balita sa lahat na nakakasalamuha ninyo. Now, ang problema sa mga Kristiyano, posibleng magkaroon ng mayroon tayong tamang doktrina, maging taos-pusong pananampalataya kay Jesus, ngunit, ito yung problema, ipinapagkait pa rin ang pag-ibig sa ilang mga kapatid. Lalo na sa mga taong hindi na natin gusto. Tama? Sabi nga nung kapatid
4 kantos pa lang na mukha nito, mukhang hindi ko ito makakasundo. Ba't nandito na naman ito? Ayaw ko tumabi dito, doon nga ako sa likod. Nangyayari yan sa church. Okay? Okay? Huwag po tayo maging ganyan. I-remind po tayo. Madalas ang pinapanalangin lang natin yung nakakapagbigay ng pabor sa atin. Pinapagkait natin ang pag-ibig sa iba. Lalo na sa mga taong hindi natin nga gusto, naiiba sa atin. Lalo na kapag nakasakit sa atin. Tama? Tama po ba? O si pastor lang ganyan? Tama. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Illustration po. Sa mga susunod na talata ng liham, makikita po natin, ito po, onwards, pag binasa po natin diretso na to. And by the way, assignment niyo po yan, ha? Basahin niyo po ito, baka 10 minutes lang o 5 minutes lang, tapos niyo na po ito. Basahin niyo po para lalo nyo maintindihan. Sa mga susunod po na verses, makikita natin susubukin po ang pag-ibig ni Pilimon. Ito po, dinidescribe siya ni Paul, mapagmahal ka, lagi mo yung pinapanalangin yung mga kapatid, wala kang tinatangi. Ngayon, ito matitesting siya sa susunod. Dapat sinabi na ni Paul yung kanyang sasabihin tungkol kay Onesimus. So, yung alipin niyang tumakas ay babalik na sa kanya bilang isang kapatid. At sabi po, si Onesimus po kasi ay nagnakaw. Okay, nagnakaw. At actually, pwede niyang ipakulong si Onesimus eh. Okay? At pwede pong mamatay si Onesimus. Pero ang sabi po dito ni Paul, ang sabi again, lahat ng mga hinirang, lahat ng mga Kristiyano, Kristiyano na si Onesimus. Itidimanda mo pa ba? Okay? Ang tanong, kasama rin ba si Onesimus sa saklaw ng pag-ibig ni Pilimon? Kaya nga mga kapatid, suriin natin kung ano ang ating pananampalataya. Kamusta? I-examine natin ang ating sarili. Personalan, huwag si kapatid, ikaw mismo. Nagbubunga ba ang pag-ibig sa lahat ng mga hinirang o sa mga taong madali lamang mahalin? Ikaw ba, Kate, si David lang ba pinagpipray mo? Alam ko naman, di ba? So, selective lang. Huwag tayong maging selective. Ika nga. Sapagkat ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay walang exception. Tama? Walang exception ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na hinihiling sa atin ay pag-ibig na kumikilos, active, hindi stagnant. Alam niyo na pag-illustration ng stagnant, di ba? Pag yung tubig hindi dumadaloy, naka-stagnant siya, ano mangyayari? Mabaho. Lulumutin. Okay? Kaya dapat dumadaloy ang tubig. Ganon din ang pag-ibig. Okay? Dumadaloy. Hindi limited. Hindi sa salita lamang. Hindi lip service. Okay? Hindi lip service. Nasabi po sa 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. May ebidensya lagi. Hindi lang tayo panay salita. Okay? At lalo na kung tayo mabilis mangako sa Panginoon, kaya nga sabi, be slow to speak. Tapos hindi mo tutuparin. Naku, sa Diyos ka na nga ako, hindi kay pastor. Ha? Ito nga ako. Kung hindi mo kayang tuparin. Let your yes be yes. Remember that, mga kapatid. Kaya examine ourselves. Kamusta ang ating mga ipinangako sa Panginoon? Napako na naman ba? Kawawa naman ang Diyos. Lagi natin pinapako. Now, tandaan natin, hindi sapat ang basta pananampalataya at pag-ibig lamang. Kailangan itong kumikilos.
nagpapatuloy. May ebidensya. At ito yung ikatlong katangian sa verse 6. Ang sabi po, ipinapakita ang aktibong pananampalataya. Hindi ibig sabihin na para maging show off ka lang. Of course, di ba? Alam tayo yung pagpakitang gilas ka lang. Alam niyo kung paano mahalata? Hindi ka consistent. Inconsistent. Pag inconsistent, show off lang yan. Subok ko na po yan. Almost 20 years na ako sa ministry. Ang dami ko na pong nakita. Show off. Okay? Basahin po dito sa verse 6. Itinadalangin ko na sana'y lumago ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga kapatid. At sa gayoy lalo mo pang makikilala ang lahat ng mabuting bagay na ating tinatamasa dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Wow! May kasamang pangako. May blessing. Ito, gusto niyo ng blessing? Ito po. Ipakita mo ang pananampalataya mo. But hindi ibig sabihin na gagawa ka ng mabuti dahil seeking ka sa blessing. Okay? Tawag doon, legalista. Be natural. Okay? Dapat normal mo na yung ginagawa mo. Bakit ka tumutugtog? Bakit ka nag-keyboard? Bakit ka nandito every Sunday? Bakit? Dahil alam mo yung tama mong ginagawa. Dahil Kristiyano ka. Okay? Hindi show off. Hindi dahil attendance. Dahil naiintindihan mo talaga yung gospel. Sasamba ka sa Panginoon, magpapasalamat ka sa biyaya at habag niya. Na hindi ka masaya kapag hindi ka pumunta sa bahay pa ng bahay. Nararamdaman ba natin yun? Ako dati, nung bagong Kristiyano, tapos umabsent ako, hirap ako, kumbit ako. Ganun din si Maricel. Kasi inihila ko si Maricel puro ako basketball So walang magawa si Maricel kasi busy yung kanyang boyfriend pa lang niya ako nun. Hindi pa si pastor tapos mag-sermon, wala na ako sa church Hindi ko tinatapos yung message. Pero habang nagbabasketball ako, habang naglalaro, wala na pag natapilok ako, David, naiisip ko agad yung kasi lumabas-labas pa ako sa church Tapos, hirap ako kapag hindi na ako umatin. Grabe yung conviction, may kulang. Kaya yung mga nagtatrabaho, nag-overtime, kahit hindi pinag-overtime, nako, may question mark. Okay? Sumusunod sa ulo ninyo yung question mark. Examine ourselves. Okay? Hindi po nagpapatama si pastor. Sinasabi ko lang po yung reality na nangyayari po. At naranasan ko mismo yun. Kaya dito po si Paul, idinalangin niya ang pakikibahagi, fellowship. Yun po yung ginamit na word dito, koinonia. Pakikibahagi ng pananampalataya ni Philemon ay lalo pang maging effective. Mas lalo ka pang lumago, mamunga. Ito po ang dalangin ni Paul sa kanya. Pinagmula, nakita niya na, at dalangin niya pa, mas lalo ka pang lumago. Okay? Pinagmula ng ating salita, pinagmula ng salitang enerhes, yung epektibo, energy. Sa salitang Greek, doon po galing yung energy, enerhes. Yung word na epektibo. Mas lalo ka pang maging effective. Okay? Hindi sapat na malaman lamang natin ang katotohanan. Tandaan natin mga kapatid. Kailangang gumagana ito at namumunga. Ang bawat mabuting bagay na taglay natin kay Jesus, oras, pag-aari, karunungan, spiritual gift, ay ibinigay ng Diyos sa atin para kay Kristo. Para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang pangalan ni Jesus. Kaya nga kamusta? Yung mga talent na ibinigay sa atin ng Panginoon, trabaho,
business, pag-aaral, kung ikaw ay estudyante pa, nabibigyan ba ng kaluwalhatian si Kristo sa lahat ng ginagawa mo? Okay? Mag-reflect po tayo sa salita ng Panginoon. Lahat yan for God's glory. Hindi lamang para sa ating sarili. Yes, basic na yun. Makikinabang ka, ikaw rin yung magbe-benefit. Pero lahat ng yan para maluwalhati ang pangalan ni Kristo sa buhay mo. Tama? Yan din yung mismo sinasabi ni Santiago sa James 2:17. Kaya, tandaan natin, patay ang pananampalatayang walang gawa. Okay? Hindi pwedeng praise the Lord ka lang. Okay? Kung dito ka sa church, praise the Lord ka, paglabas mo, meron ka na namang Kristo sa sabuhan, kasama mo na naman yung mga kumpare mo sa Tagayan. Okay? Yung mga kamarites mo, tuwing linggo ka lang Kristiyano. No. Hindi ganun. Ipakita mo. Kaya sabi ni Santiago dyan, ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo. Ipapakita ko sa iyo yung aking mga gawa. Hindi sa pagmamalaki. Upang i-encourage ka na ito, ganito mananampalataya. Merong acts. Merong ginagawa. Hindi ka mag-display. Okay? Again, ang problema, marami sa atin, ang nasisiyahan na lamang sa pananampalatayang pribado. Okay yan, pastor. Magsisimba na lang ako. Bakit naman ako sa Bible study? Kahit online, pwede naman, pastor, di ba? Ganoon pa. Alam sa isip, ngunit kailanman, hindi isinabuhay. Yun po ang masakit. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi natin maluloko ang Diyos. Okay? Niloloko lang natin ang ating sarili. Alam natin ang katotohanan, ngunit hindi ito umaabot sa ating mga kamay. Panahon at pagpapasya. Yun ang tragic. Dapat ibinabahagi po natin. Isinasapamuhay natin. Yun sa lahat. At tandaan po natin, hindi po tayo magiging effective na magbabahagi ng salita ng Diyos kung hindi yung buhay natin ay hindi nakikita yung pananampalataya ni Kristo, natin kay Kristo. Hindi maniniwala sa iyo yung mga ini-invite mo. Hindi maniniwala sa iyo yun. Migil ka, ang gabi nga, lasing na lasing ka eh. Tapos, biyahin mo kami sa church. Hindi lang mo ako. Then, isipin po natin yung isang balon, illustration po, na isang balon na malinis na may lamang malinis na tubig. Ngunit walang sumasalo. Ano mang kabutihan ang nasa loob nito ay magmumukhang walang silbi hanggat hindi ito ginagamit. Ganyan din ang pananampalataya, hindi kumikilos. Okay? Kaya nga sabi nga nila, galaw-galaw bago pumanaw, di ba? Ang pananampalataya hindi kumikilos, anumang kayamanan nito ay nananatiling walang bunga hanggat hindi ito iginagawad sa iba. Tandaan natin yan. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, yes, for His glory. Pero ano po yung isa sa gusto niyang gawin? Bakit niya ginawa ang tao, ang lahat ng nandito sa mundo, universe, lahat ng tala, lahat ng nature, bakit niya ginawa yan? Alam niyo kung bakit? Gusto niyang i-express yung kanyang pag-ibig. Mag-i-exist ang Diyos kahit wala tayong lahat, kahit wala ang mundo. Diyos siya. Pero bakit siya gumawa ng tao? Bakit? Dahil gusto niyang i-express yung kanyang pag-ibig. Ganon din tayo kapag nasa atin si Kristo. Okay? I-express natin yan. At makakaranas tayo, doon tayo makakaramdam ng pure joy. Diba? Yung may makita ka nga, sabi nga, di ba, isang kaluluwa lang ang maligtas. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit.
kasama ng mga Kristiyano. Diba kaya nga tayo, excited tayo pag may pumunta. Salamat, Kuya David, sinama mo si Andrea. Diba? Masayang-masaya tayo. Dito si ate, si kuya. Yung mga kapatid natin matagal nang hindi naka-attend. Tapos nakasama uli natin ngayon. Diba? Ang saya-saya natin. What more pa yung maligtas yung kaluluwa nila. Diba? Kasama ang Diyos, kasama ang mga libo-libong anghel sa langit, nagdiriwang dahil sa isang kaluluwa na nagbalik loob. Naligtas ang kaluluwa niya. Kaya po ganyan, ekspresyon ng ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa natin. Tinawag tayo upang lumakad sa mga gawang inihanda na ng Diyos sa atin. Yan po ang original design ng ating mga tao. Kaya nakikita po ninyo sa mundo, mag-research po kayo. Mas marami pong mga mayayaman ang nagpapakamatay kahit nasa kanila na ang lahat. Okay? Mga mayayaman na hindi Kristiyano. Kasi wala silang Kristo. Wala silang satisfaction. Wala silang na-expressan ng kanilang pag-ibig, kundi sarili lang nila. Okay? Kaya ang ending nila, kamatayan. Ang mabigat nun, hindi lang kamatayang pisikal, yung habang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. Eternal death. Tapos judgment. Yun ang mahirap. Okay? Tayong mga Kristiyano, tandaan natin, we are workmanship ni Kristo. Created in Christ for good works, sabi ni Paul sa Ephesians 2:10. At inihanda nga ng Diyos sa Tagalog na, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ano ba yung mabubuting gawa? Una, nabanggit natin sa first point, manalangin. Pangalawa, ibahagi yung pag-ibig ng Diyos. Napakaraming saklaw nun. Yung pag-i-invite natin sa church. Diba? Pagbukas natin ang ating tahanan para ma-invite natin yung ating mga kapitbahay sa Bible study. Pag-serve natin. Pastor, ano po ba maitutulong ko? Pwede po akong magwalis. Diba? Pwede po akong tumulong. O sige, kausapin mo si Ate Maricel. Problema nga sa church, volunteer na. Mas lalong naging problema, walang nagpo-volunteer. Volunteer na nga lang. Ha? Natin mga kapatid, mga good works yan. Yung good works ay ebidensya dahil Kristiyano ka na. Hindi ka gumagawa para maligtas ka. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas ka. Yan yung tinuro sa atin ng kinagisnan nating relihiyon. Ang tagal nating na sindikato. Okay? Tinuturo ng Bible, maligtas ka na kaya ka gumagawa ng mabuti. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. Ang layo ng diferensya, tama? At kapag kumilos ang ating pananampalataya, tandaan natin, ano ang bunga nito sa buhay ng iba? Ito ang ating huling punto na itutuloy na lang natin next week dahil si Maricel ay sumisenyas na. Biro lang, oh. So dahil meron pa tayong mga ibang activity at tatapusin natin to sa Lord's Supper din. Isusunod natin yung Lord's Supper. Meanwhile, sa bawat isa sa atin ngayon, tandaan natin, mga kapatid, at sa ating mga ngayon lang naka-attend, ang pananampalatayang tunay ay pananampalatayang gumagawa. Isang pananampalatayang nagdudulot ng comfort, kaginawahan sa buhay ng iba. Nakita natin yung tatlong points sa umagang ito. Nakita natin kung paano ipinakita sa buhay ni Filemon yung ebidensya ng kanyang pananampalataya. Siya ay palaging nananalangin para sa iba. Siya ay may pananampalatayang umaapaw sa pag-ibig. At may aktibong pananampalataya. Next week, yung nagdudulot ng kaginhawaan sa puso ng mga kapwa niya banal. Ganyan po yung itsura ng tunay na pananampalataya na nagmumula kay Kristo. Okay? The true and living God, the biblical Christ. Yan po yung itsura kung tayo may pananampalataya sa Kanya.
Ang lahat ng ito ay posible lamang magawa natin dahil sa ginawa muna ni Kristo. Kung hindi ka pa Christian, if you don't believe the biblical Christ, hindi mo ito kayang gawin. Sigurado selfish ka. Sigurado ang panalangin mo self-centered. Pero kung Kristiyano ka, kung nananampalataya ka na kay Jesus bilang Diyos at Hari ng buhay mo, magagawa mo ito. Tayo na dating malayo sa Diyos at walang kakayahang umibig ng tunay, ay minahal ni Kristo. Minahal niya tayo nung tayo ay makasalanan pa. Hanggang sa punto ng kamatayan. Pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Nanindigan siya. Naging masunurin siya sa Ama hanggang sa huling hininga niya. Ang hindi nakakilala ng kasalanan ay ginagawa niyang Kristo para sa atin na may kasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He became sin, who knew no sin, that we might become the righteousness of God. Yun po yung mabuting balita. Yun yung gospel. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinanggap tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi bilang alipin, kundi bilang mga anak at kapatid, magkakapatid kay Kristo. Ito ang biyayang nagbigay daan upang tayo, tulad ni Pilemon, ay magkaroon ng pananampalatayang active, kumikilos, at pag-ibig na nag-uumapaw. Hindi mo makukontain yun. Mag-uumapaw yun. May ebidensya yun. Kaya nga mga kapatid, yun ay paalala at paanyaya na rin sa mga wala pa pong ganap na relasyon sa Panginoon. Sa mga ngayon lang nakarinig, maging sa mga naka-online. Sabi po ng Bible, magsisi na kayo kasi ang kaharian ng Diyos is at hand. Narito na. Repent and believe in the gospel. Magbago na kayo ng takbo ng isip. Okay? Pagsisihan at talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan. Isuunan ninyo ang buhay ninyo kay Kristo at makakaranas kayo ng tunay na kapayapaan at magagawa ninyo yung mga sinasabi dito na ating narinig. Sa mga kapatid, kaya muling nating itanong sa ating sarili, mga kapatid, nagdudulot ba ng kaginawaan sa iba ang ating pananampalataya? Kung hindi pa, manalangin tayo ng taimtim ngayong araw at gawin nawa tayo ng Panginoong tulad ni Pilemon. Tayo ay mga empty vessel, ika nga, mga sisidlang walang laman, subalit daluyan ng biyaya ng Diyos. Upang sa pamamagitan natin, ma-refresh, mapanariwa ang puso ng ating mga kapwa mananampalataya. Even yung mga hindi pa sumasampalataya. Tumayo po tayo manalangin. Minsan pa aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa sulat ni Pablo sa mga kay Pilemon. Indeed, ito po'y sulat mo sa bawat mananampalataya. Sa iyong mga anak na narito, Panginoon, to encourage us and to refresh our heart, to renew our mind. Lord, patuloy mo po kami baguhin, Panginoon. We are all bunch of sinners. Sangkatutak kaming mga makasalanan, sangkatutak po kaming mga makasarili, Panginoon. Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Even yung laman ng aming panalangin, Panginoon, ay self-centered. Patawarin mo po kami, Panginoon. At patuloy na turuan mo po kami, Panginoon. At salamat sa iyong mga faithful ones na narito, Panginoon. At tulad po ng dalangin ni Paul, kay Pilemon, ganun din po ang dalangin ko sa iyong mga anak, Panginoon, na narito. Ganun din po sa akin, ang iyong biyaya ay dumaloy, Panginoon, Lord, na mas lalo pa po kaming lumago, Panginoon. Lord, ang iyong mga lingkod na narito, Lord, yun po ang dalangin ko, Panginoon. Hindi po lumaki ang ulo, kundi mas lalong lumaki ang puso, mag-umapaw, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Dumaloy ito, Panginoon. Makita ang ebidensya ng aming pananampalataya, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. That is genuine.
na nagmumula sa iyo, Panginoon. Mga imposibleng bagay na hindi po namin kayang gawin kung kami lang sa aming sarili, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, na magmahal katulad ng pagmamahal ng aming Panginoong Jesucristo. Na minsan na, once and for all, na pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa krus ng Kalbaryo sa mga katulad namin na hindi kaibig-ibig. Undeserved. Bunch of sinners. Marurumi. And even our good works, Panginoon, is a filthy rags. Maruruming basahan lang, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pribilehiyo marinig at matuto sa iyo pong banal na salita ngayong umaga. Patuloy na hubugin mo po kami, Panginoon, na maging kamukha ni Kristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa finished work on the cross. Accomplishment mo po, Panginoon, na tapos na. Na kami po ay malaya na, Panginoon, sa kapahamakan, sa walang hanggang kaparusahan dahil kay Kristo, kaming mga nakapagkaisa na sa Kanya by your grace, by your mercy. Kaya Lord, meron ka pong nakikita ng mga puso na ngayon lang po nakarinig ng iyong pong banal na salita. Lord, dalangin po namin na pag umapaw ang iyong pong habag, ang iyong pong biyaya sa kanya pong puso na naitanim ang Ebanghelyo, Panginoon, at ito po'y lumago. At makita po namin ang ebidensya isang araw, Panginoon Lord, na siya po ay malaya ng magpupuri kung papasalamat sa iyo at maninindigan sa katotohanan ayon sa iyong kalooban para kay Kristo, para sa iyong kaluwalhatian. Lord, kahabagan mo po ang mga ngayon lang po nakarinig, nagsuko ng kanilang sarili sa iyo, Panginoon Lord. Patuloy na magministeryo ka po sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa kanila pong puso, Panginoon Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa patuloy na gabay ng Santong Espiritu sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Minsan pa mga kapatid, tayo'y pagnilayan natin mga kapatid, magbunihin ang ating awitin ngayon. The mystery of the cross I could not comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son. You drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath within me satisfied. Jesus, thank you. Consume enemy, now seated at your table. Jesus, thank you.
Once your enemy, now seated at your table, Jesus, thank you. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your love has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Once your enemy, Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. maraming salamat sa mga kapatid na dyan sa online. Kita-kita po ulit tayo for the next service natin. So ingat po kayo palagi. God bless.